Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Lord bless church. Pinagpala po tayo ng Diyos at patuloy po natin ipaalala sa ating mga buhay. Nung simula po na nagising po tayo kaninang umaga, sobra-sobra na po ang pagpapala ng Diyos. Dahil marami po ngayon, kaninang umaga, hindi na po nagising. Tama po ba? Amen. Kaya nga, praise God, no, tunay po na ikaw, nakita mo ang bawat isa, nabuhay, gumagalaw, di ba, buong katawan, meron po bang nawalan ng paa dito? Meron nawalan ng mata, ng kamay, di ba wala? Praise God. Dahil po mabuti ang Diyos sa ating mga buhay, dahil sa labas ay hindi po talaga safe. No, sa Diyos lang po, sa presensya ng Panginoon lang po tayo makakaranas po ng proteksyon, ng pagpapala ng himala ng kapayapaan. Amen? Hindi sa labas, hindi sa mga tao na sa labas, sa kapaligiran, hindi po sa lahat ng tao. Amen? Hindi sa mga bagay, material na bagay na meron tayong bagkus. Sa Diyos lang po tayo makakaranas ng proteksyon, ng pagpapala, ng himala at kapayapaan. Amen po ba? At sa oras na po ito, ay tayo po idadako, no? Sa pangako po ng Diyos. Ihayag po ng Diyos sa ating kalagitnaan dahil mabuti po ang Panginoon. Dahil nasa tibig ng Diyos na araw-araw, palagi, araw-araw, bawat minuto, bawat segundo na ating buhay, maranasan po natin ang kanyang mga pangako. Kasi marami po na ibinigay, na ipinahayag ang Diyos na pangako sa Biblia upang maranasan po natin yun. Hindi po pwede na sinabi lang ng Diyos para hindi natin maranasan. Bagkus, sinabi po ng Diyos ng lahat ng bagay na yun para maranasan natin habang nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Makipagbukas po ako sa inyo sa aklat po ng Matthew chapter 15, verse 32 to 38 na ang title po, ang pagpapakain sa 4,000. Basahin ko po ang salita ng Diyos. Sabi niya sa verse 32, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayong kasama natin sila. At wala na silang pagkain. 3 araw na ngayong kasama natin sila. At wala na silang pagkain. Ano po ang mga kasama ni Jesus Christ, iniisip niya kung may pagkain pa, kung nabubuhay pa, gutom pa, may malasakit ang Diyos sa lahat ng mga tao na kasama niya sumusunod sa Kanya. Amen? Ang sabi ni Jesus, ayokong paalisin sila ng gutom. Ayokong paalisin sila ng gutom. At baka sila mahilo sa daan. Verse 33, sinabi naman ng mga alagad, question ka, saan po tayo kukuha? 4,000 church. Kung iisipin natin, parang tayo, ilan pa lang po, mga 60 lang po, wala pa nga, parang 50 lang po. Pero ito church, 4,000. Hello? Nang sabi ng mga alagad, saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganitong karaming tao? Sa ilang na ito. Verse 34, ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po. At mayroon pang ilang maliliit na isda. Sagot nila. 35, pinoon po ni Jesus sa lupa ang mga tao. 36, kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. 37, nakakain at nabusog ang lahat. Praise the Lord. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang tinapay na lumabis, hello, nakapuno pa sila ng 7 kain. 38, may 4,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Palakpakan po natin ang pagbabasa po ng salita ng Diyos. Church, makita po natin kung ano pong mensahe ng Panginoon. Nasa umpisa pa lang po, church, alam niyo po ba sa ibang translation, ang sabi po sa verse ng Marcos chapter 8, naaawa ako sa mga tao ito. Na ibig sabihin po pala na saan man po tayong sitwasyon,
Saan man po tayong kinalalagyan na panahon na ito, naaawat na hahabag ang Diyos sa ating mga buhay. Na nakikita ng Diyos ang mga pinagdadaanan natin habang tayo po ay sumusunod sa Kanya. Hello! Na kung paano na yung mga tao, yung 4,000 more, marami pa po, bukod sa babae at bata, marami talaga sila na nakita ng Diyos, na nahabag ang Diyos, na ayaw niyang pauwiin ng gutom, na walang pagkain. How much more na ikaw na nag-iisa na kayang buhayin ng Diyos. Hello! Amen? Na sila po ay nagko-question sa Panginoon, saan tayo, Lord? Jesus, saan po tayo kukuha ng pagkain na ipapakain? Saan po tayo kukuha na ibubuhay? Hello? Sa inyo pong pamilya, sa ating mga buhay. Diba? Lagi po natin kina-question si Lord, Lord, paano po ba ako mabuhay? Ano na po ba ang buhay na kakaharapin ko? Paano pag-aaral ko? Pagtatrabaho ko, pag-negosyo, kinabukasan ko. Lagi natin tinatanong si Lord. Alam nyo, ang binigay lang po sa Kanya, 7 isda. 7 isda? 7 tinapay. At maliliit daw po na isda. Nabiruin ninyo, napagkasya ng Diyos. Napakainin ng 4,000 na yon, na ikaw na nag-iisa, na nag-aalala na hindi kayang buhay ng Diyos. Amen. Kaya nga po, alam nyo kahapon sa ang paghayo, sa akin pong paghayo po sa Nero, alam nyo, sobrang mabuti ang Diyos na magpasalamat ka lang kung anong meron ka. Kasi yun lang yung meron sila, Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Hindi, nagmalaki pa siya na, hindi, akin na yan, papakainin ko lahat ng to. Hindi po. Ang unang ginawa ni Jesus, nagpasalamat po siya sa Diyos Nama. Na ibig sabihin, may pagpapala sa pagiging mapagpasalamat sa Diyos. Na yung mga bagay na meron ka, dadami yan pag marunong kang makontento at magpasalamat sa Diyos na buhay. Amen? Kahapon nga po sa amin po, praise the Lord, sa amin po, no, na sa paghayo po kahapon, salamat sa Diyos, bagamat siguro late lang po sila Ate Joy, no, sila Ate Annalisa, alam niyo, nagpapasalamat ako sa Lord kasi sabi ko, napakagaling ng Diyos kasi lagi ako dinadala ng Diyos dun sa mga may asawa. Amen? Dun sa mga pinoproblema nila, yung mga asawa nila, to the point na natututo ka eh. Hello? Natututo ka sa pinagdadaan. At the same time, sabi ko nga sa kanya, ako po na walang asawa, pero dinala ng Diyos sa inyo para pangaralan kayo. Naalala ko ba ang sabi nila, nagpapasalamat pa nga kami sa Diyos na mayroong mga pumupunta sa amin na nagtatama, nag-a-advise, nangangaral sa amin kasi para malaman namin ang tama namin gawin. At sasabi ko naman po sa kanila, mas mapalad po kayo sa akin. Hello? Mas mapalad po kayo kasi kayo po, no, kayo po yung pinapangaralan ng Diyos, kayo yung pinapahayagan ng Diyos na hindi kayo nag-aaral, bagkus kayo yung tinuturuan ng Diyos every Sunday. Di ba kaya kailangan walang nawawala pag Sunday? Amen? Kasi yung preaching na naririnig natin, galing yun sa Diyos. Hindi po yung galing sa mga nagtuturo sa harap. Kaya nga pag umuwi po ako, pag namahayo ko, umiyak po ang puso ko bang minsan ko pa pong naririnig ang Diyos. Hello? Na kasi po pag tayo nangangaral, hindi naman po tayo nagsasalita. Tama po ba? Ang Diyos ang nagsasalita kapag po tayo nangangaral ng kanyang salita. Kaya mapalad tayo na tayo po'y nahayaan ng Diyos na makarinig. Diba? Makarinig, makasunod sa kanyang salita. Kasi maraming tao nagre-reject sa salita ng Diyos. Kaya tuloy, church, nahihirapan sa buhay na ito. Pero salamat sa Panginoon, church, na ano po ang message ng Lord, na kaya kang buhay ng Diyos. Hello? Na hindi kanya nais at ibig na magutuman. Hindi kanya nais at ibig na mahirapan. Hindi kanya nais at ibig na malugmok sa iyong kinalalagyan, sa iyong sitwasyon. Kasi yung 4,000 binuhay ng Diyos, pinakain ng Diyos, inalalayan ng Diyos, inalagaan ng Diyos habang siya kasama niya. And how much more ikaw? Sila 3 araw pa lang kasama ni Jesus, pero gano'n na maawat, mahabag ang Diyos. How much more sa'yo na ilang taon nang kasama
ng Diyos. How much more sa'yo na ilang taon na nagsisikap sumunod, nagsisikap maglingkod, nagsisikap, di ba? Kasi lahat naman po tayo nagsisikap, ginagawa. Yung best, yun nga yung lagi sinasabi sa atin, gawin mo na, kung maglilingkod ka rin naman, gawin mo na yung the best mo. Ibigay mo na yung pinaka-the best mo. Kasi minsan mo lang mapaparangalan ang Diyos sa buhay mo. Hello? Mapaparangalan mo lang ang Diyos kapag ginagamit ka niya. Amen? Kapag nakakapaglingkod ka, eto po, alam nyo, hindi lang po ang nasa pulpit ang naglilingkod. Nireveal sa amin yan ng Lord sa San Paul. Hello? Hindi lamang daw po ang nasa pulpit ang naglilingkod. Bagkus yung mga nagbibigay ng panahon sa Panginoon kahit nakaupo na. Hello? Na dapat po naglalaba kayo. Na dapat nagtitinda kayo, nagtatrabaho, nagnenegosyo, pero nagbigay kayo ng panahon sa Diyos. Yan po isang paglilingkod na tinitignan ng Diyos na kaya ng gawin sa Kanya. Amen? Amen. Ipibless tayo ng Lord kung patuloy po tayong maniniwala, magtitiwala na sa lahat po ng ibinibigay niya sa atin, makontento ka. Huwag kang mapaghanap. Amen? Kasi mapalad ka nga eh. May Kristo ka sa buhay mo. Hello? Maraming merong material na bagay pero wala namang Diyos. Pero ikaw, na walang mga material na bagay, may Diyos, you are so blessed. Amen? Hello? You are so blessed. Kasi may Diyos ka na may-ari ng buong mundo, lahat ng meron sa lupang ibabaw. Amen? Sa oras na to, salamat po sa may po mensahe ng Lord Church. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alinlangan. Huwag kayong mag-alala. Isipin nyo, lagi niyong bukang bibig. Kung yung 4,000 nga eh, lakas na. Binuhay ng Diyos, pinakain ng Diyos, how much more sa'yo na nag-iisa ka lang, kaya ka niyang pakainin, kaya ka niyang buhay, kaya ka niyang pagpalain. Amen. Yan lamang po. Palakpakan po natin ang susunod po na